nabitin, binitin ang mga Pilipino sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Kasi holiday na eh. Hindi na normal ang opisina sa gobyerno kasi Christmas season na talaga. Pasko na. Magbabagong taon na. Marami nang halos wala nang pasok lahat. Di ba? So kaya kasi sinabing nabitin or binitin kasi ang daming umasa. Halos lahat tayo ay umasa. May makukulong na malalaking personalidad sa politika tungkol sa korupsyon. Bago magpasko. Ay, Pasko na eh. Nasaan? Di ba? Isipin po ninyo mga kaibigan na ito ay ating tinatanong at topic. Hindi ito pagbatikos. Nagtatanong lang tayo kasi napakataas ng expectation ng taong bayan sa galaw ng gobyerno matapos i-expose ni Pangulong Marcos noong July 28 sa State of the Nation Address na mayroong malaking mga mangyayari. At hindi po ang inaasahan ay balita lang o under investigation lang ang mga sangkot sa katiwalian. Ang expectation ng tao makukulong, ipapakulong bago magpasko. Pero anong nangyari? Ang nakulong lang ay mga engineer at yung mga ilang kontraktor na pinangunahan ni Sara Diskaya. Yung iba ay nakakulong dahil na-contempt lang diyan sa Senado, yung mga district engineer na sina Alcantara, Hernandez, Mendoza at yung kontraktor na si Pacifico Diskaya. Ang nakakulong lang dahil sa warrant of arrest ay yung opisyal ng St. Timothy, ang construction company na pag-aari din ng Diskaya, at itong si Mrs. Diskaya. Yun lang eh. Although mayroong warrant of arrest laban sa politiko, pero hindi na ipakulong kasi hindi naman nahuli. Hindi naman sumuko, pugante. Ang expectation po ng taong bayan dahil sinabi ng mga kinaukulan sa gobyerno, may makukulong bago magpasko. Walang Merry Christmas sa kanila. Ay nabaliktad eh. Parang walang Merry Christmas sa mga Pilipinong may-ari ng pera. Dahil wala silang nakitang senador, congressman, nasa rehas na bakal o nakakulong dahil sa korupsyon. Yan po yung nakakalungkot. Hindi ko naman sinabing tapos na ito. Hindi ko naman ho sinabing wala ng pag-asa. Hindi po, umasa pa rin tayo. Ang pinag-uusapan dito, patapos na ang taon, Pasko na. Nasa ng pangako? Nasa ng mga sinabi? Kung sasabihin, ay mahirap eh. Kasi under evaluation ng dokumento, under investigation, ay alam naman natin gano'n ang proseso eh. Bakit nyo sinabing magpapakulong kayo bago magpasko? Dapat sinabi na lang ninyong gagawin namin ang lahat. Makukulong ito mga ito sa lalong madaling panahon. Ay di, okay lang yon. Pwedeng sa bagong taon na makulong sila. Pero yung nagbigay kayo ng date na bago magpasko, December 15 may huhulihin kayo. Bago magpasko, makukulong sila. Walang Merry Christmas. Ay, anong nangyari? Alat eh. Alam nyo, tumutulong ako from day one sa Marcos administration. Alam naman ninyo yan. Prinsipyo, malasakit, voluntary. Walang kapalit kahit ano. Di naman ako taga-gobyerno. Di naman ako umaasa sa gobyerno. Tumutulong voluntary. Kaya naman sana, pag nagsalita kayo, tutuhanin naman ninyo. Kasi parang nakaka-insulto naman na itong aking mga channel naniniwala sa inyo sinasabi. Dahil hindi lang naman ito opinion. Ito ay mayroong pinanghuhugutan.
merong pinanggagalingang balita, merong facts, merong katotohanan, hindi basta opinion. Yung title natin, opinion, Mike Abe Opinions. Pero hindi lahat ito ay opinion lang. Ito ay merong katotohanan dahil merong pinanghuhugutan, may pinanggalingang balita. Sabi nyo, December 15, may huhulihin eh. O anong nangyari? Kung sasabihin nyo eh, hindi naman ganun kadalit, mahirap talaga. Marami pang kinoconsidered na under evaluation ng lahat. Eh dapat hindi kayo nagsabi ng date. Hindi kayo nagsabing walang Merry Christmas sa kanila. Ano to? Lokohan ba ito? Bulahan ba ito? Nagtatanong lang. Huwag niyong sirain ang tiwala ng mamamayan. Ang tiwala ng mamamayan, mabibigyan ng hustisya ang kailang pera. Ang tiwala at kagustuhan ng mamamayan magkakaroon ng closure at merong mananagot ng malalaking tao. Yun eh. Kaya saan naman po ipakita nyo, kung hindi nyo kayang gawin, huwag nyong sabihin nang hindi asahan, nang hindi kayo paghanapan. Ilang po, tanggapin nyo na ito ay constructive criticism. Wake up call. Hindi po ito personal. Hindi ito namimersonal. Nagmamalasakit tayo dahil masakit, malungkot sa mga Pilipinong Pasko na. Bitin na bitin sila sa paghahanap ng katarungan. Pasko na bitin sila sa katotohanan base sa inyong mga sinabi. Hindi naman nangyayari. Kung sinabi nyong matatagalan bago magpakulong, baka sa susunod na taon na magkaroon ng mga kaso at warat of arrest, alam na ng tao. Focus tayo sa Pasko at bagong taon. Kaso hindi Nauna yung inyong sinabi, inasahan, hindi naman yun natupad, o sinong mali ngayon? Huwag niyong sisihin ako. Huwag niyong sisihin ang channel na ito. Nagsasabi lang ako ng totoo. Real talk ito. Ito'y parte ng paninindigan at malasakit, voluntary sa ating gobyerno at sa mamamayan. Walang sino man ang nasa likod nito ng aking mga sinasabi. Dahil ako po'y may paniniwala at may paninindigan. Ang totoo, makatotohanan, katarungan, walang bulahan, walang taguan, walang publicity, only dapat ang ginagawa ng mga kinaukulan sa gobyerno. Pinagnakawan ng mga Pilipino Pinapaasa pa ninyo. Huwag kayong magsalita kung hindi nyo kaya. Yun lang yun. Huwag kayong magagalit. Yan ay para lang sa kinaukulan. Magpakatalino, maintindihan na ito. Pero pagka nagpakabobo kayo, hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko. Please like and share nitong ating video. Merry Christmas pa rin po. Advance Happy New Year sa ating lahat, sa inyong lahat.